Amen. So, God bless you muli. Bago tayo magpasimula, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. We greet you all in the precious name of the Lord Jesus. And we thank God for His mercy, His grace, na tayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Siya ang ating lakas, siya ang ating takbuhan sa oras ng problema. Siya ang ating refuge, sabi nga, ang protection ng bawat Kristiyano. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So sa di pagpapakatagal, ating pong bubuksan ang ating paksa. As a man thinketh in his heart, as we read the scripture, two scriptures from the Old and the New Testament. Sabi po sa Proverbs 23:7, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung paano ang tao raw ay nag-iisip sa kanyang puso, ay ganoon siya. So hindi pala tayo nag-iisip sa ating utak. We're not thinking using our brain. We're thinking from the heart. So, sabi rito, blessed are the pure in heart. Matthew 5:8, for they shall see God. Mapapalad yaong mga dalisay ang puso dahil makikita nila ang ating Diyos. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang mga salita. Mananalangin po tayo mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we just commit to you once again our lives this morning. Feed us, Lord God, with your word. Our soul longeth for thee, Lord God, as the heart panted after the water brooks. So our soul, Lord God, thirsted after thee. Ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay nilikha mo para kami, Lord, ay tumawag sa iyo. Dahil sinabi mo, Panginoon, na sa aming puso, dito kami nag-iisip. The prophet said that our heart is the occupation of our soul. At dito sa aming puso, dito ka naghahari, Panginoon. Lord, kontrolin mo ang bawat puso sa umagang ito. Lord God, pagpalain mo ang bawat kapatid, Panginoon. Lord, ikaw mangusap muli sa kanila. I-comfort mo sila, Panginoon. Provide for their needs, Lord, at patawarin mo kami sa aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. At we, Lord, we just pray for prayer requests here as we remember, Father God, Brother Arnel Patugad Buhatan for his cholesterol, triglycerides, and uric acid, and to have a normal and liver. Siya po ay nagla-livestream sa umagang ito. Lord, we remember him in prayer. And everyone, Lord God, that are in need of your help, in need of your assistance and support, Lord. Alam namin, ikaw, Panginoon, ang susi sa lahat ng aming mga problema. Ikaw ang solusyon, Panginoon. Ikaw ang answer to every prayer. At ikaw ang kapanatagahan. You are the rest for our soul, Lord. You promise us, Father God, that you will live in us. You will make us a temple of the Holy Spirit so that you can control everything in our lives, our emotions, our feelings, our faith, Lord God. Live in us, Father God, and manifest your life through your people. So be it, Lord Jesus. Maghari ka nawa sa aming puso sa umagang ito. At Lord, katagpuin mo ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Lord, higit sa lahat, Lord God, linisin mo kami, Panginoon. Make us clean, Lord, just like David said, create in us a clean heart, O God, that we sin not against you. Thank you, Lord God. Sa umagang ito muli, ang iyong kasakdala, or rather, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang aming nais sa aming buhay, at ang iyong pagpapatuloy na, Lord God, pangunguna, paghubog sa bawat isa ang aming dalangin upang kami makatupad sa iyong mga salita at aming masunod, Panginoon, ang iyong sakdal na kalooban. Help us, Lord, this morning as we give you all glory. Open our ears and our hearts of understanding that we can learn from you and know your words and walk in thy statutes as you commanded us to do. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your people. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Makakaupo po tayo. You may take your seats. Amen. So our subject for today is as a man thinketh in his heart, so is he. So habang ang bawat tao raw ay nakikilala natin, we know that by our fruits we are known. Amen. Kaya sabi rito ng scripture, mga kapatid, sa next slide, praise God, Proverbs 4:3, sabi rito, keep thy heart with all diligence. Ingatan ninyo ang inyong mga puso ng buong pagsusumikap. For out of it comes or are the issues of life.
Mula sa ating puso, nandoon lumalabas ang mga hinanaikit natin, hinaing, lahat ng kagalakan, kalungkutan, nagmumula sa puso, mga kapatid. The heart is the center or the control center of a man. So, makikita natin mga kapatid na ang issues of life, what are the issues of life? Next slide. The issues of life, of course, that's your thoughts. Yung mga iniisip mo, yung mga salita mo. By your words, you are known. Your actions, your relationship to God and to your fellow neighbor or people, see, kapag tama ang puso mo, tama rin ang buhay mo. Amen. If you have a clean heart, a pure heart, I believe a pure life will manifest in your whole being. Because we know, we have a golden rule in the Bible. What's the golden rule? Do unto others what you want others to do unto you. Para bagang sinabi ni Jesus, what you sow, you shall reap. Kung anong itanim mo, magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama, aani ka ng bagyo. Sabi roon. Kaya kailangan bantayan natin ang ating puso, mga kapatid. Watch your thoughts? Kasi ang thoughts nyo, nanggagaling sa ating puso. As a man thinketh, di ba? As a man thinketh in his heart, so watch your thoughts for they become your words. And your words, watch your words because they become your action. Kung ano yung sinasabi mo, yan ang gagawin mo. What you believe from your heart, you will do. What you doubt in your heart, you will also do. Kaya makikita natin, your actions become your habits. Napakaganda kung ang isip mo, the mind of Christ. Sabi ng Bible, let the mind of Christ be in you, and your words will be words of Jesus Christ. Amen. You will speak the words of the Bible, you will speak the message, and your actions will show you or will lead you to go to church, to read your Bible, amen, and it will become your habit. Amen. Magiging bisyo mo na ang pagpunta sa church. Di ba napakagandang bisyo yon? Amen. Hallelujah. So, your habits will create your attitude, and your attitude will become your character, and your character will determine your destiny. Dalawa lang naman ang destinasyon natin. Langit o impyerno. Heaven or hell. Di po ba? Walang purgatorio sa Bible. So, kaya makikita natin, we are known by the life that we live. Itinipo ito ni Lord, mga kapatid, see, sa isang punong kahoy. So, whatever fills your heart will flow out in your words and your action. Makikilala ka ng bawat tao kung ano ang iyong gawa. Kung ano ang iyong ugali, kung ano ang iyong palaging sinasambit ng iyong dila, ng iyong bibig, yun ang mangyayari sa iyo. Whatever you think, whatever you believe, whatever you expect will happen. Amen. Kaya sabi rito, your mouth is the mirror of your heart. Sabi nga ng iba, ang isda nahuhuli sa bunganga. Ibo ba, mga kapatid? Kaya tayo, kung anong sinasabi natin, kung mahilig ka sa sugal, puro sugal yan. Di ba? Online gaming, di ba? Mga online sabong, o mga ano pang mga bagay na pinagkakabalahan ng tao. See? Those who want to go to a concert, to the malls, or to drink beer, see, sasabihin nila yun at gagawin nila, mga kapatid. That's why, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sa Tagalog, batay sa kasaganaan ng puso, ay ilalabas ito ng bunganga. See, kaya hindi mo pwedeng maitago. Amen. Kung mabait ka, lalabas yan. Amen. Hindi mo pwedeng pikein yung pagkabait-baitan kasi malalaman ka rin. Pagka naapakan yung paa mo, nasalitaan ka ng something na masakit, lalabas yan. Di ba? Kung God bless you, brother, pinapatawad kita, o tamaan ka sana ng kidlat. Di ba? So, depende sa response, yung reaction mo. Manggagaling sa puso mo. Di po ba, mga kapatid? Amen. Ituloy natin sa sinabi dito sa Biblia. Kaya ingatan nyo ang inyong mga pananalita. Watch your mouth. Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Wala daw lalabas na masamang pananalita sa iyong bibig. But that which is good, mga bagay na mabuti lamang,
Para saan? To the use of edifying. Para magamit sa pagpapatatag, i-encourage, that it may minister grace unto the hearer. Upang magdala ito ng biyaya sa mga nakakapakinig. Amen. Napakaganda yung nakikinig ka, di ba? Sa mga nagsisharing ng Ebanghelyo, pati ikaw nabibless, di ba? Amen. So, umaawit ka ng awitin sa Panginoon, yung iba napapaiyak na because you carry, every word has a spirit. Amen. Bawat salita, nagdadala ng espiritu yan. Pag may espiritu ng takot, matatakot ka. Dahil nakinig ka. Sabi nga kanina ni Sister Jika, hindi siya nakikinig sa mga sabi-sabi ng iba. Sabi ng doktor, sabi nito ng siyensya, naniniwala siya sa Panginoon. What the Word says, that we must believe. Amen. Let every man's word be a lie, and let God's word be the truth. Doon tayo sa Panginoon. Humugot, sumahod ng pagpapala. Amen. Kaya sabi ng Bible, believe from your heart and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord of Lords, King of Kings. Amen. And you shall be saved. Maliligtas ka. Alright? So ito po ang sinasabi ko kanina. Jesus said in Luke 6:45, Jesus himself said, a good man out of the good treasure in his heart bringing forth that which is good. Ang mabuting tao ay sagana sa kayamanan mula sa puso niya, siya ay, sabi rito, ay maglalabas o magsasalita ng mabubuti. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For out of the abundance of the heart, his mouth is speaketh. So makikilala mo yung mga tao sa bukang bibig nila, mga kapatid. See? Kaya yung mga mahilig sa chismis, ay ito na naman, kilala ko na ito, mahilig ito, magkwento-kwento ng kung ano-ano. See? Malalaman mo kagad, di ba? Delikado yung nagchichismis sa'yo, baka ikaw rin ang chinichismis nila. Di ba? So mahirap yung mga ganong bisyo, mga kapatid. Ito pa, sabi ni Lord, uli dito, Matthew 7:17-20. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Ayan. So, mayroon palang corrupt na tree. Akala ko mga politicians lang yung corrupt. See, makikita natin may puno din pala na corrupt. Siguro yung mga bunga niya, mga nakakalason. Di ba? A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. See? Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down. Ang punong kahoy daw na hindi nagdadala ng mabuting bunga ay pinuputol, tinatagpas. And cast into the fire. At siya ay susunugin doon sa apoy. Wherefore, ito na ang conclusion ni Jesus. Wherefore, by their fruits, you shall know them. Sa bunga, hindi sa dahon, hindi sa talukap, kundi sa bunga nila, makikilala ninyo sila. So what is the fruit of our life? Diba? Yung ugali natin, yung salita natin, yung attitude mo. That's what people see. Kaya nga sabi ni Lord, be ye written epistles, read of all men. Kayo'y binabasa ng mga tao, mga nakatitik, mga nakasulat na titik, binabasa ng mga tao. Kaya tayo'y maging alagad ni Kristo. Maging channels of blessing ni Lord. Hindi channels of curse and judgmentalism and bitterness. So, kailangan tayo, mga kapatid, ang bunga natin ay bunga ng Espiritu Santo. Alam nyo ang bunga ng Espiritu Santo? Galatians 5:22. Love, the fruit of the Spirit is joy, peace, long-suffering. Doon tayo sa mga mabubuting bagay. Amen. Patuloy natin, mga kapatid, pag-aralan ito. So, tingnan nyo Mark 7, binanggit ni Lord Jesus. Siya mismo nagsabi, for from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts. Mula sa puso ng tao, lumalabas ang mga masasamang kaisipan.
Adultery. Yung magnasa ka sa asawa ng ibang asawa. Adultery, pangangalunya. Nasa puso rin pala yan. Fornication. What is fornication? Pakikiapid. Yung nagli-live-in na hindi kayo kasal. Di ba? So pareho kayo single pero nagsasama kayo. Ano yan? Fornication. Masama pala yan, mga kapatid. Murder. Sabi ni Jesus, out of the heart, proceed murder. Ano bang murder ngayon? Hindi lamang yung literal na pumatay ka, kundi yung siraan mo lang yung kapatid mo sa ibang tao. You have already murdered him. You have murdered his reputation, his character. So kaya sabi ng Biblia, he that hated his brother without a cause is already a murderer. Mamamatay tao siya. What else? Thefts, pagnanakaw, covetousness, wickedness, mga kalikuan, deceit, pandaraya, lasciviousness. Ito yung mga tawag dito, kabastusan, an evil eye, masamang tingin, di ba? Blasphemy, ano bang blasphemy? Pamumusong, pride, yung kayabangan. Ay, masama pala yun, mga kapatid. Wala tayo dapat ipagmayabang, si Lord lang. Dahil sa biyaya ni Lord, kaya tayo naligtas. Amen. Foolishness, mga kalokohan, di ba? Mga pabiro-biro na walang saysay. So, kaya mag-ingat tayo sa mga joke na walang saysay, mga kapatid. Foolishness pala ito. All these evil things come from within and defile the man. Nakakasira pala sa tao ang mga bagay na ito. Kaya Jesus Himself exposed these things because these are the works of the devil. The works of iniquity. Alam natin, we were born in sin, come to this world speaking lies. Tayo mismo, we have a carnal nature, we have what we call a unconverted nature, kaya kailangan nating ma-born again. Jesus said, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya anong gagawin natin? Sabi rito, sumunod tayo sa kautusan para magkaroon tayo ng dalisay na puso. Amen. Out of the heart can proceed good deeds also. If, there's a condition, if you obey God's commandment. Because no man is righteous in the sight of God. Walang taong banal, walang taong matuwid. Magiging matuwid ka lang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ kapag tinanggap mo siya sa buhay mo. Amen. His blood will cleanse you from all sin. That's why Jesus said, if you love me, obey my commandment. Kaya sabi sa unang Timoteo, now the end of the commandment is charity. What is charity? Love. And it's out of a pure heart. So ang pag-ibig pala, nagmumula sa sakdal na puso. And of a good conscience, and of faith unfeigned. So mula sa pananampalataya, mula sa pag-ibig, mula sa malinis na konsensya, doon pala mga kapatid tayo masasakdal sa Panginoon. So naturally, we are born of this world and we are sinners in the sight of God. But if you receive Jesus Christ, the Bible said, for the wages of sin is death, but the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ. Amen. Next slide. So let God cleanse your heart with the water of His Word. Anong panglinis? Tubig, mga kapatid, di ba? So ang tubig ay tipo ng salita ng Diyos. Basahin natin. Ephesians 5:25, Christ also loved the church and gave Himself for it. Sa Tagalog, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay dahil minahal niya ang iglesia. That He might what? Sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Ito palang panglinis ng Panginoon. Ito ang Clorox, mga kapatid. The blood of Jesus, amen. The Son of God, amen. The Word of God made flesh is Jesus Himself. At ito ang maglilinis sa atin, sa ating mga kalikuan. That what? That He might present the church to Himself a glorious church.
not having spot or wrinkle, walang kulubot, or any such thing but that, sabi rito, see, it should be holy and without blemish. Para tayo masakdal ng walang kapintasan, kailangan natin ng paghuhugas ng dugo ng Panginoon. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kailangan natin yon, mga kapatid. See, ang literal na water sa baptism, sabi ng Biblia, when you get baptized, you are buried with Christ through baptism. Nakikibahagi kayo sa kamatayan ni Kristo. At pag-ahon nyo, pag kayo bumangon mula dun sa tubig, you partake in His resurrection. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. You become a new creature. Amen. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Glory to God. So believe His word for your purification. Sinong gustong ma-purify? Inaawit natin yan, purify my heart. Di ba? Psalms 119, ito ang technique ni David para wag kang magkasala. The word or thy word have I hid in my heart. Saan mo itatago ang salita? Sa puso. Hindi lamang sa isip. Hindi lang memory verse. Kailangan mahulog sa puso. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Para pala hindi tayo magkasala sa Panginoon, ingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Mahalin mo ang salita. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. A pure heart refers to a heart that is clean from sin, from deceit, from hypocrisy, sa mga pagkukunwari, and from selfish motive, sa mga makasariling mga motibo. Remember, the prophet said, eternal life is what? Living for others. You don't live for yourself anymore when you are a Christian. Jesus said, deny yourself, take up your cross, and follow me. Ganon ang kondisyon ng Panginoon. And the rich young ruler failed to follow Jesus because of his wealth na ayaw niyang bitawan. Amen. At sa bandang huli, napunta siya sa impyerno. The rich man was in hell. While Lazarus, yung pulubi na si Lazarus ay nandoon sa bosom ni Abraham, nasa paraiso. Okay, tuloy natin. Saan tayo magsisimulang manampalataya? Sa puso. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. So, ang pananampalataya nag-umpisa sa puso. It's not just a mind, intellectual thing. Kailangan, bago ka magpabaptize, tanggapin mo siya sa iyong puso. Hindi ka napilitan lang, napasama lang. Kailangan na-met mo ang ating Panginoon personally. Because the new birth is a revelation. Christ is personally revealed to you. Amen. Alam mo na tinubos ka ni Kristo. Alam mo na makasalanan ka. Alam mo na wala kang ginawa para maligtas. Everything is attributed to the grace and to the mercy of God. For by grace are you saved through faith. And it's not of your own self, but it is a gift, a free gift of God, so that anyone should not boast, upang walang sino mang magmapuri. So, kaya ang mga tunay ni Kristiyano, wala tayong pwedeng ipagmalaki. The grace of God. We cannot even judge other. Nasabi nga ni Lord, huwag mong pansinin yung muta ng ibang tao na hindi mo muna tinatanggal yung sarili mong muta sa iyong mga mata. See? So we don't have no job to judge other people. Mag-serve ka lang kay Lord. Hindi mo na problema yung ibang tao. Yung kasalanan nila, pananagutan nila sa Diyos. Yung kasalanan mo, ikaw din mananagot sa Diyos. Every man shall carry his own burden. Kaya ang gawin natin, ipag-pray na lang natin ng isa't isa. Kasi kung turo ka ng turo, sino ka para humatol, mga kapatid? Na ito si brother, ito si sister, ganitong gawa niyan, ganitong ganyan. Ano ka ba? Ikaw ba ay
tawag doon, yung pumapatay yung may mga nakasuot ng itim na tela, tapos nakalabas lang yung mata, mayroong guillotine. See? See, are you a prosecutor or something like that? See, hindi tayo ganon mga kapatid. Kundi sabi nga doon, yung pag-ibig ay nagtatakip sa maraming kasalanan. So love will hide a multitude of sin, and perfect love will cast out all fear. Romans 6:17, but thank God. God be thanked. Pasalamatan daw natin ng Diyos na dati tayo ay mga alipin ng kasalanan. That ye were the servants of sin, but ye have obeyed from where? From the heart. Praise the Lord. Sa Bisaya, sa kasing-kasing. Ayan. Praise God. Mula sa puso. Dito tayo mga kapatid. Amen. Binago ng Panginoon. But ye have obeyed from the heart that form of what? Doctrine. The Bible doctrine which was delivered to you. By whom? By the fivefold ministry. Kaya kinakailangan ng preacher because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kaya kailangan ng pangangaral ng Ebanghelyo. That's a great commission. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Hindi na natin problema kung tanggapin nila o hindi. Pero ang tatanggap ay maliligtas, ang tatalikod o tatanggi ay parurusahan. Mark 16:16. That's the word of Jesus Himself. Amen. Tuloy natin mga kapatid. Kaya sa Acts 2:38, madalas nating pinipreach yan. Kahit gasgas na yan. Pero that's the central theme of the Bible. That's the great prescription, eternal prescription ang tawag dyan ni Brother Branham. See, repent. Peter said, Peter was given the key to whosoever sin you remit, it is remitted. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Anong sabi niya? Magsisi kayo. Repent. Mangagsisi, talikod sa kasalanan. And then, hindi natapos sa pagsisisi. You have to be baptized. Hindi na sa title of Father, Son, Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. Because the name of the Father is Lord, the name of the Son is Jesus, and the name of the Holy Spirit is Christ. Lord Jesus Christ, the only name given on earth to man whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan na binigay sa lupang ito liban sa pangalan ni Jesus para tayo maligtas. So, kailangan kang mabautismohan, magsisi, for what? The remission of sin. What is remission of sin? Forgiveness, cleansing, annihilation of sin. Para mawawala ang kasalanan mo. Pag wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos, amen, ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Tatanggapin mo pa ang kaloob ng Espiritu Santo na siyang Espiritu ni Jesus na mananahan sa iyo. Sabi niya, I will come to you. I will be in you until the end of the world. Hallelujah! Aren't you happy na pinili ka ng Panginoon para panahanan ng Kanyang Espiritu Santo? You shall be the temple of the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. So mula sa puso, nag-uumpisa mga kapatid. So kailangan may tamang puso tayo. Not a hypocritical heart. Maraming nagsisimba, maraming tumatanggap sa Kristyanismo pero hindi isinasa puso. It's just pagkukunwari, hypocritical. See? Kaya kailangan ang totoong pagtanggap sa Panginoon. Para magkaroon ng transformation power. Without a pure heart, you cannot be transformed. See, pang-ibabaw lang yung faith mo. Intellectual faith. Kailangan ang tunay na faith. See, ang tunay, rapturing faith, di ba? Na ma-rapture ka pagdating ng ating Panginoon. Hindi lamang mapagaling ka, not just faith for divine healing, but faith for the body change. Na pagdating ni Lord, ay ready ka na sa pagsalubong sa Kanya doon sa hangin, sa alapaap. Praise the Lord. Amen. Now, once the Holy Spirit is in you, lalabas na yung bunga ng Espiritu Santo.
Galatians 5:22, sinabi natin kanina, but the fruit, see, by their fruit you shall know them. Malalaman mo yung may mga Espiritu Santo na kasi mula sa puso, sa kanilang buhay, lalabas yung love, pag-ibig sa kapwa. That you can love your neighbor as yourself, that you can love even your enemies, that you can turn the other cheek. See, yung love na yan, that's the manifestation of Jesus because God is love. At ang nagsasabi na mahal ko ang Diyos pero walang pag-ibig, siya ay isang sinungaling, sabi roon ng Bible. See? Ano pa? Joy. Sino ang masaya sa umagang ito? Ang tunay na Kristiyano, laging masaya. Amen? Laging nakangiti. Tingnan mo si Shishi, ayan, nakangiti lagi yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. So, bawat Kristiyano, mga kapatid, ay umaapaw ang kagalakan kapag may Espiritu Santo na sa puso. Amen. Kahit dumating ang problema, kahit dumating ang pagsubok, ang isang Kristiyano ay lagi pa ring masaya, may tiwala sa Diyos, may pananampalataya, hindi natitinag, hindi nababahala, hindi nagbabago ang kanyang lakas. Dahil si Lord ang ating lakas. He is our strength. Amen. Praise God. Kaawit lang kanina, mga kapatid. Siya ang ating lakas. Ano pa? May peace tayo, may kapayapaan. Amen. Hindi ka nababagabag. Amen. Matibay ang bato na kinatatayuan mo. Upon this rock, the rock of revelation, sabi ni Jesus, I will build my church and the gates of hell can never prevail against it. Amen. Hindi ka kailanman, amen, magigiba ng dyablo. Yung mga umayaw na, ibig sabihin hindi sila nakatayo sa rock. See, yung mga nanlamig, naging lukewarm, see, naging dilatory, see, praise God, kung anak ka ng Diyos, ibabalik ka niya. Kung may sinubad ka, bago ka mamatay, the Lord will make a way para makabalik ka. Pero kung hindi ka binhi ng Diyos, pababayaan ka na lang. Hindi ka anak bastardo ka, sabi ng Biblia. Ang tunay na anak kapag pinapalo ay nagpapatuwid sa Panginoon. Hindi siya nagmamaktol. Amen. Dahil yung mga kagaya ni Cain. Amen. You know, Cain killed his own brother. Amen. Praise God. Kapatid niya si Abel kay Eva. Alam natin yan. Pero anong ginawa niya? Because of jealousy. Because of envy. Kaya yung jealousy, delikado yan mga kapatid. Pumapatay ang inggit, mga kapatid. Jealousy could kill. Kaya praise God, wag nawang mangyari sa kalagitnaan ninyo yan. Huwag kayong mainggit sa pag-unlad ng kapatid nyo, pag pinagpala. Dahil, praise God, bahagi ng katawan mo yan Amen. Praise God. Pag pinaluguan mo ang katawan, hindi lang naman kamay, di ba? Lahat ng katawan. Ganon din sa blessing. Pag na-bless ang isa, lahat tayo nabibless din. Amen. Pag may problema yung isa, nababagabag din tayo. Apektado rin tayo, di ba? Gusto natin tulungan, magmalasakitan tayo. Kaya importante yung pag-ibig. Long suffering. What is long suffering? Mahaba ang pagtitiis. Amen. Kaya mong tiisin. Ano man ang danasin ninyo sa mga mag-asawa nga, di ba? Grabing pagtitiis ang kailangan nyo. Sa hirap at ginhawa, magmamahalan. Di ba? Sa karamdaman o sa kalusugan, till death do us part. Sabi roon, to have and to hold. Amen. Praise God. Ganun din sa Panginoon. We must be long-suffering. We must be gentle. We must have goodness, faith, meekness, kababaang loob, at pagpipigil, temperance. Amen. Against such there is no law. And they that are Christ, sila na mga kay Kristo na, have crucified the flesh with the affections and lust. Atin ang ipinako ang laman sa mga, kumbaga mga hilig nito, mga kapritsyo, at sa mga pita ng laman. Amen. Alright, let's move on. Alam nyo ba na pag tinanggap mo si Lord, bibigyan ka niya ng bagong puso? Ooperahan ka, spiritually speaking. Basahin natin sa Ezekiel 36:25.
27, sabi dito, then I will sprinkle clean water upon you, sabi ni Lord. And ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. 26, a new heart also will I give you. Wow, praise the Lord. Amen. Yung ating pusong bato, mga kapatid, matitigas na puso. Amen. Hindi marunong magpatawad. Laging galit. Amen. Laging naka-ismid at laging nagtatanim ng galit. Amen. Sabi ni Lord, tatanggalin ko yan. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart. Ayun, yung pusong bato, mga kapatid. Aalisin ko sa inyo ang inyong matitigas na puso out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And once binago na niya ang puso mo, yung kanyang espiritu, the Holy Spirit, ay papasok sa buhay nyo. 27, and I will put my spirit. Who's speaking? God. My spirit within you and cause you to walk. Para kayo ay itulak na makalakad kayo. Saan? Sa aking mga palatuntunan. To walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Si Lord din palang tumutulong sa atin para masunod natin ang kanyang salita. Amen, din natin kayang sumunod. Kaya sabi ni Lord, bibigyan kita ng bagong puso at yung aking espiritu, siya na ang mag-uudyok sa inyo. Siya na ang magtutulak sa inyo para masunod nyo ang aking mga salita. Hallelujah! When you have the Holy Spirit, sabi ni Branham, when you say amen, hindi na ikaw ang nag-amen. Sino na? Yung Holy Spirit na nandyan sa loob. Nagsasabi, amen ako dyan kasi word ko yan, salita ko yan. Amen. So tanungin mo yung sarili mo, baka hindi ka pa marunong mag-amen. Baka wala pa yung Holy Spirit. Because amen means, so be it. Sa Tagalog, hari nawa. Mangyari nawa yan. Pag sinabi ng pastor, God bless you, amen. So be it. Pagpalain nawa ako ni Lord. Amen. Praise the Lord. Kailangan we have that wisdom, mga kapatid. Sa eskwelahan nga, may recitation eh. Dito sa church, wala eh. Amen lang, hallelujah, pwede na. Praise God. Amen. Praise the Lord. Magpuri kayo, mga kapatid, sa Panginoon. Mag-enjoy kayo sa salita ng Panginoon. Inulit pa sa Ezekiel 11:19. Basahin natin. And I will give them one heart. Isang puso na. One body, one heart, one faith, one Lord, one baptism. And I will put a new spirit within you. And I will take the stony heart. Ayan, yung matitigas na puso na naman. Out of their flesh. Kaya ang Kristiyano, walang matigas na puso. Laging malambot, di ba? Ang puso ng isang Kristiyano, maabagin, mapagpatawad. Pag Kristiyano ka na lagi kang matigas, di ba? Para kang di marunong magpatawad, umunawa ng kapwa. Ano ka, ormentado? Barumbado ka ba? Siga ka ba? Walang siga sa Panginoon. Pinalambot na tayo ni Lord. Amen. Glory to God. Aalisin ko ang matigas na puso sa kanilang mga laman. And I will give them a heart of flesh that they may walk in my statutes and keep my ordinances and do them. And they shall be what? My people. And I will be their God. Hallelujah! Dati tayo ay mga servants of sin. Mga kaaway tayo, we were enemies in our minds. Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, kapag binago ko na yung puso, nilagyan ko ng isang puso, amen, at espiritu, ng aking espiritu, sabi rito, magiging bayan ko na kayo. At ako'y magiging Diyos ninyo. Amen. How many are happy na tayo ay bahagi ng bride? Hindi basta bayan, bride pa, nobya ni Kristo. Woo! Uupo ka katabi ni Kristo sa kanyang trono. He that will overcome will I give, amen, to sit with me in my throne, even as I have overcome and I'm seated in my Father's throne. So pag overcomer ka, nalagpasan mo lahat ng mga pagsubok, nalagpasan mo yung mga kasalanan sa buhay mo, sabi ng Panginoon,
we will reign and rule with Him. Amen. We shall be priests and kings with Jesus to rule the nations. Amen. So kaya sabi ni Pedro dito, we purify our heart by obeying the truth. 1 Peter 1:22, seeing you have purified your souls in obeying the truth. Soul na. Kasi sabi ng prophet, sa puso natin, even medical science will tell you that in our heart there's a small compartment na walang laman dyan, walang hangin, and sabi nila that's the occupation of the soul. So pag tinanggap mo ang Panginoon, doon siya maghahari. Amen. You will be filled with the Holy Ghost until the day of your redemption. So kaya sabi dito, pinupurify ng Panginoon ang ating kaluluwa habang sinusunod natin ang katotohanan. Through the Spirit, unto unfeigned love. Ano bang unfeigned love, mga kapatid? Isang pag-ibig na walang pag-iimbot, kung sa Tagalog na malalim, mga kapatid. Of the brethren, that ye love one another with a pure heart fervently. So you cannot love one another without a pure heart. See, ang totoong Kristiyano may sakdal at dalisay na puso. Tama ang motibo, tama ang layunin niya. See, sabi ng prophet, his heart is pure, his mind is pure, his alternative is pure. See, and his heart is right, having compassion to all his brothers and sisters. See, praise God. Kaya mga kapatid, yan po ang sinabi dito. Kaya sa Hebrew, sabi naman ni Pablo, let us draw near. Lumapit tayo. With a true heart. Hindi lang basta lumapit. Pag lumapit ka, kailangan totoo ang puso mo. In full assurance, na may kasiguruhan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, anong kasiguruhan na yan? Eternal life. The assurance of eternal life. Blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Amen. Yan ang sinasabi rito. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So yan po ang sabi ni Pablo rito. Mga kapatid, lumapit tayo ng may pananampalataya, may dalisay na puso, at tayo ay huhugasan ng Panginoon ng kanyang salita. Amen. Kaya ang isang tao na kay Kristo, if any man be in Christ, 2 Corinthians 5:17, he is a new creature. Bagong nilalang ka na, kapatid. Praise God. All things, yung mga bisyo mo, sugal, alak, sigarilyo, pangbababae, all things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na ang panlasa mo, bago na ang pamumuhay mo, binago na lahat ng mga kagustuhan mo ng Panginoon. Hindi na ikaw ang namumuhay sa sarili mo, si Kristo na ang namumuhay sa iyo. Amen. It's Christ in you, the hope of glory. It's God in you walking on 2 feet, sabi ng prophet. Ang mata mo, mata na ng Diyos. Ang kamay mo, kamay na ng Diyos. Amen. You are the extension of Jesus Christ. The works that I do, sabi ni Jesus, you shall do also. Even greater works you shall do, because I now go to my Father. Tayo ng pinagkatiwalaan ng Diyos, ng kanyang ministry. See? The bride ministry. Tayo na ngayon ang tumutupad noon, mga kapatid. Dahil, amen, tayo ang laman. We are bone of His bone and flesh of His flesh, sabi ng Bible. Kaya we are representatives, we are ambassadors of Christ, we are Messiah heads. Sabi ng Biblia, we are, sabi ni prophet, we are God's advertising agents, we are God's billboards. Ayan, si Paul, nagkakabit ng mga billboard yan, di ba? So, ganun mga kapatid, kailangan ikaw ay billboard din ni Jesus Christ. Nakikita ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Amen. Huwag nawa tayong magkulang sa bagay na yan. See? And sabi rito, put up. Ye put up concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind,
that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Sa katuwiran at sa kabanalan, isuot mo ang bagong pagkatao, sabi po rito. At magbago kayo ng pag-iisip. Amen. Romans 12, ang sabi ron, hindi ko na naisama rito, di ba? Sabi ron, offer your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Amen. And which is your reasonable service. Yan ang karampatang paglilingkod nyo. And sabi roon, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen. That you may prove what is the true, what is acceptable perfect will of God. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Offer nyo na yung sarili nyo sa Panginoon. Amen. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon mangyari. Okay, dito tayo, mga kapatid, sa 10 characteristics ng isang pusong sakdal o dalisay. Gusto nyo bang malaman? Yung 10 na yan, baka wala kayo niyan. Ngayon, alamin nyo. Kung kumpleto yan. Amen. Kumpletohin natin itong 10 characteristics of a pure heart. Number 1, sincere and honest. Ayan. Psalms 24, he that hath clean hands and pure heart, may kanta niyan, di ba? Clean hands and pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Yan, tayo raw ay dapat mayroong malinis na kamay, dalisay na puso, at hindi tayo nagtataas ng mga bagay na walang kwenta, vanity. And tayo ay nag-swear deceitfully, nanunumpa ka ng mayroong pandaraya. See? A pure heart is honest before God and man. There is no deceit. Walang halong panluloko. Hypocrisy. Ano bang hypocrisy? Pagiging hindi totoo, no? Hipokrito. Or double-mindedness. Hindi nagdadalawang isip. Di ba? Sabi ng Bible, an unstable man or sabi ro, a double-minded man is unstable in all his ways. Alright, pangalawa na tayo. Humility. The way up is down. Sabi ni Brother Branham, ang daan patungo sa taas ay pababa. Jesus said, he that humble himself shall be exalted, but he that exalted himself shall be abased. See? Kaya isipin mo na lang lagi na ang pagmamataas, pagmamalaki, pagmamayabang, hindi sa Diyos yan. Ang ipagmayabang mo ang ating Panginoon. If you are to boast, boast in the Lord. Yan ang sabi ng Bible. Ipag-boast mo ang biyaya ni Lord sa buhay mo. God, ito, James 4:6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ayaw ng Diyos, iniiwasan ng Diyos yung mga mayayabang, pero binibigyan niya ng habag ang mga mapagpakumbaba. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, ang tunay na Kristiyano, wala tayong dala sa mundong ito. Sino bang may dala dito nung pinanganak kayo? May hawak na ba kayong diamante o ginto o susi sa kotse? Wala eh. Di ba? Nung pinanganak kayo, hubad kayo na pinanganak, aalis din tayo na walang dala, sabi ng Bible. Kaya huwag tayong masyadong maging proud na, malaki ng sweldo ko, may bahay na ako, may kotse na ako. Iiwanan mo lahat yan eh. Huwag tayong magmalaki sa mga bagay na material. Ipagmalaki mo yung mga bagay na eternal. Amen? Nang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Lord, thank you, Lord. I'm proud na ako'y pinili mo. Kahit hindi ako karapat-dapat. Amen. You chose me before the foundation of the world. At kulang ka, Lord, pag wala ako. Ako kulang din pag wala ka. Sinabi ng prophet yan, God is not complete without you. Kaya hinanap ka niya. Iniwan niya yung 99 para hanapin yung isang naliligaw na tupa. Tayo yung naliligaw na yon. Salamat sa Panginoon na tayo iniligtas. Tayo'y tinubos ng Panginoon. Amen. Tayo'y sinagip ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan. So a pure heart recognizes dependence on God and refuses to exalt itself. The humble heart stays teachable
and submissive to God's will. Pag tayo nagkakamali, willing tayo na magpatuwid. Willing tayo, nagpapasalamat tayo na tayo ay kinokorek, diba, ng iba. Dahil love is corrective, diba? Sabi ng prophet, pag mahal mo yung kapatid mo, itutuwid mo. Hindi sa pamamaraan na dahas, kundi sa pamamaraan na maamo, sabi ng Biblia. Huwag kang maging parang ang galing mo na, perfect ka na. Kasi sabi ng Biblia, yung mga nagmamataas, mag-ingat, baka dumaos-dus kayo balang araw. See? Praise God. Ilagay mo yung sarili mo sa isang tao na tayo ay prone to mistakes pa rin. Hanggat di pa nagpapalit tayo ng katawan, until the body change has happened, we are still prone to mistakes. As a human being, sabi ng prophet, we all make mistakes. See? So, tuloy natin mga kapatid. Number 3, meron siyang pag-ibig na walang pag-iimbot o pagkukunwari. So, ang pag-ibig natin, hindi sa harap lang, harapan. Yung ba kasi, wow, brother, sister, ang galing mo. Pagtalikod, mas magaling ako dyan. Di ba? So, delikado yun mga kapatid. Kung magmahal tayo, kailangan totoo tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Walang halong pagkukunwari. Love flows from a heart that's purified by obedience to the truth. Kung tapat ka sa Diyos, magiging tapat ka rin sa iyong kapwa. Magiging tapat ka sa iyong sarili. See? True purity expresses genuine love for others, not for personal gain, but because of compassion. Yan ang tunay mga kapatid ng pag-ibig. Hindi peke, hindi plastikan. Amen? Walang plastic na Kristiyano. Ang Kristiyano, totoo, genuine, mga kapatid. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise God. Pag mahal ko ang kapatid ko, sasamahan ko yan. Sa hirap, sa ginhawa, tutulungan ko yan. Pag pumunta sa bahay ko yan, bukas ang refrigerator para sa iyo. Di ba? Yan ang tunay na pag-ibig. Di ba? Praise the Lord. Amen. Okay. Sabi ng Biblia, ito ang tunay na pag-ibig. The Bible kind of love. Ang pag-ibig ay matyaga. Charity suffereth long. Ang pag-ibig ay may magandang kalooban. It's kind, charity, envieth not. Hindi mainggitin. Delikado yung inggit na yan, kapatid. Charity vaunteth not itself. Hindi mayabang. Is not puff up. Hindi mapagmataas. Does not behave itself unseemingly. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Seeketh not her own, is not easily provoked, hindi magagalitin, hindi matampuhin, hindi parang onion skin, di ba? Konting bagay lang, galit na, nagtampo na, ayaw na pumunta sa church, galit na kay sister, kay brother. Huwag tayong ganoon mga kapatid. Diba? Praise God mga kapatid. Magpasalamat na lang tayo na, amen, may grace si Lord, may biyaya. Amen. Praise the Lord. Huwag tayo magtampo. Kasi minsan mga kapatid, sa mga joint fellowship, 10 lang ang kailangan, di ba? O kung hindi ka napasama sa 10, huwag kang magtampo. Di ba? Kasi minsan nakakasama ka naman. Minsan, pagbigyan naman natin yung iba na makasama din. Maliit lang yung band natin, mga kapatid. So, kailangan maging tayo. Malawak ang ating pag-iisip. Amen. Walang personalan dito. Di ba? Ito ay para sa lahat, mga kapatid. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Seeketh not her own, thinketh no evil, hindi mapagtanim sa kapwa. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, kayang pasanin ang lahat ng bagay. Believeth all things, kayang paniwalaan lahat ng bagay na positibo. Hopeth all things, may pag-asa sa lahat ng bagay. Endureth, binabata lahat ng bagay. Endureth all things. Napaka-importante yung endurance, yung persistence, na kahit ako ganito, marami akong trials, pero magpapatuloy pa rin ako. Yan ang kailangan ni Lord. Hindi yung surrender ka na kaagad.
Di ba? Kailangan ipakita mo kay Lord na hanggang kamatayan nga yung mga Dark Ages saints, di ba? Pinagpapatay, pinugutan ng ulo dahil sa Kristiyano sila, pinakain sa leon, sinunog sa arena, pinako sa krus. Pero masaya pa rin sila. Ginawa nila ito para sa Panginoon. Ngayon, wala nga ngayong sinusunog ngayon na Kristiyano. Siguro mayroon sa Nigeria, mga binabaril, pinupugutan ng ulo sa Middle East. Pero dito sa Pilipinas, wala namang ganun siguro. So ano ang trial nyo? At di na kayo nakakapag-church. Di ba? Pera lang, di ba? Walang pamasahe. Ang babaw naman nun, mga kapatid. Praise the Lord, di ba? Makakapag-ipon ka naman, Lunes hanggang Sabado. Pwede ka mag-ipon, 5 piso, may alkansya ka dyan. Pagdating ng Sabado, bilangin mo na. May pamasahe na ako. May panggasolina na ako. Di ba? Dahil kailangan, nasa church ako. Huwag ipagpaliban ang pagtitipon. Sabi ng Biblia, habang nakikita nating malapit na ang kanyang pagdating. Amen. Praise God. Pang-apat na tayo. Malapit na. 4. Freedom from bitterness and malice. Pag may pure heart ka, hindi ka nag-harbor ng bitterness and malice. Wala kang malisya. Alam natin, lahat ng tao may trials. Bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Lahat tayo, hindi pa perfect mga kapatid. So huwag tayo maging bitter. Kung bitter ka dito, kahit lumipat ka sa iba't ibang simbahan, bitter ka pa rin. Hindi ang simbahan ang makakaalis niyan, ikaw mismo, pagsisihan mo. Di ba? Kung hindi ka marunong magpatawad. Kahit saan ka pumuntang church ng end time, kung dala-dala mo pa rin ang walang pagpapatawad, wala pa rin salsay, yung paglipat-lipat na yan. Di ba? Ang kailangan, palitan mo yung puso mong matigas ng isang puso na galing sa Panginoon. Amen! Praise God! Yan ang dapat natin gawin. Praise God. Dahil isa lang ang katawan. Lahat ng end time, kapatid natin, pamilya tayo. Pagka-believer na totoo, true believers, hindi make believers and unbelievers. Because the bride of Christ is universal. Buong mundo, may bride si Jesus. Hindi lamang sa Luzon, Visaya, Mindanao, buong mundo. Kapatid natin yan, kaya hindi ka pwedeng magbakod-bakod na tayo lang. Alam nyo, pag dito lang kayo sa church, kayo lang ang ligtas, sila hindi. Mali yun, mga kapatid. Sino ba tayo para maghusga? Diyos ba tayo para... magkakaalaman sa rapture. Diba? Doon tayo magkakaalaman pagdating ng rapture. Baka mamaya ikaw naiwan. Yung hinahatulan mo, yun ang napunta doon sa langit. Diba? Sisain natin yung buhay natin. Amen. Check yourself, di ba? Watch yourself. Be accountable for what you do. Amen. So, kaya kailangan tayong, sabi rito ng Biblia, let all bitterness, Ephesians 4:31, lahat ng mga kapaitan, and wrath, galit, puot, anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you. Mawala sa inyo lahat yan. Yan ang sabi ni Pablo, usisain nyo yung sarili nyo. Baka meron akong anger, wrath, evil speaking, patuloy pa ba akong naninira ng kapwa ko? Alam mo, maraming tao kasi minsan, pag may kaaway, gusto pang mag-recruit ng iba para kaaway nyo na rin siya. Ganito yan, ganito, ganyan, di ba? Anong mapapala mo doon? Di ba? Praise God. Makikilala ka tuloy na ganun ka, no? Hindi tayo dapat gano'n. Ipag-pray mo, iluhod mo na lang sa Panginoon. Gagawa ang Diyos ng bagay. Ang Diyos makapangyarihan. Ang tao, wala. Hahatol ka lang, mga kapatid. Kaya sabi nga ng Biblia, pag mayroon kang something against your brother or sister, puntahan mo siya, kayo munang dalawa. Di ba? Hindi yung nakaalaman na ng buong church, pero kayong dalawa, hindi man lang nag-usap. Di ba? That's the biblical way. Sabi, lapitan mo muna. Kung ayaw magpaayos, magdala ka ng 2 o 3 pa. Di ba? Pag ayaw pa rin, tsaka na lang i-announce sa church. At kung ayaw pa rin, magpatuwid, magpakorek, makipagayos, let him be a publican and a heathen among you. Ganun ang proseso, mga kapatid. Okay. Next, number 5. One characteristic of a pure heart is repentant. Marunong magsisi sa kanyang kamalian. Willing to be corrected. Kagaya ng Psalmo 51:10, sabi ni David, create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me. Yan dapat ang lagi nating, amen, bukang bibig. Lord, linisin mo ako. Ayoko masumpungan mong hindi karapat-dapat. Ayoko masumpungan mo ako na, Lord God, hindi nakakasunod sa iyong perfect will. Purity is not human perfection, but a heart that continually is being washed by repentance and the Holy Ghost is what we need. Sabi ni Paul, I have to die daily. Araw-araw. See? Kailangan ko magsisi. See, dahil hindi nyo nalalaman sa isip. Di ba? Mag-isip ka lang ng masama. Magkaroon ka lang ng malisya sa kapatid mo. Di ba? Baka galit sa akin si sister, si brother. Kaya hindi ako kinamayan kanina. Malisya yun eh. Baka mamaya, hindi ka lang napansin, di ba? See, wag tayo magiging malisyoso at malisyosa. Oy, si brother, si sister, kumanta sila, baka sila na. Di ba? So, mali siya yun. Di ba? Naglalagay kagad tayo ng conclusion. See? Wag tayong ganon. Mga malisyoso at malisyosa. Amen. Don't open your mouth if you are not sure. Sabi ng Biblia, in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. Kailangan sa 3, 2 na nagpapatotoo. At yung mismong tao, kinausap mo. Mamaya, pakinig kayo ng pakinig ng chismis, hindi mo malang binerify doon sa tao kung tama, di ba? See? Sabi nga doon, di ba, yung nakikinig sa chismis na hindi bineverify, ano yon? They believe na hindi nila kino-confirm. Kailangan nating usisain ang lahat ng bagay. Okay, kaya sabi ni prophet dito, love is corrective. That is genuine love. Next slide, please. Ang tunay na pag-ibig ay mayroong pagtutuwid. When a preacher stands and lets you women bob your hair and wear paint, pag pinayagan daw kayo ng mga pastor ninyo sa mga denomination na magsuot ng ng mga makeup, paint, at putulan ninyong buhok, and don't correct you, there is no genuine love there. Won't call it out. See? Ang tunay na pag-ibig may pagtutuwid. Di ba sabi ng Biblia, ang mahabang buhok sa isang sister ay glory. Kaluwalhatian nyo yan. Yan ang talukbong nyo. Yan ang belo nyo. Hindi panyo, hindi sombrero. Ang mahabang buhok, sabi ni Pablo, yan ang talukbong ng isang babae. Pag isang babae, maiksi ang buhok, o walang talukbong, hindi mapapakinggan ng Diyos ang panalangin mo. So, yung mga maiksi ang buhok na babae, sarado pala ang pakinig ng Diyos sa inyo. Kailangan kayong magpahaba ng buhok. Sa lalaki, di ba, you should wear your hair short. Dahil, sabi roon, kahihiyan ni Kristo, yung magtalukbong ang isang lalaki. Amen? So sabi nila, ba't si Jesus Christ mahaba ang buhok? No, Jesus Christ only has shoulder-length hair. Yung ang buhok hanggang shoulder, short pa rin yun. Ayan. Kailangan lagpas sa shoulder. Okay, tuloy natin. A preacher that will let you men marry 3 or 4 times and all these other things and get by with it, there's no genuine love there. See, pag pinaintulutan daw ng isang preacher, yung mga diakono, pwede kayong mag-asawa, 2, 3, 4, see? Okay lang yan. Walang pag-ibig daw doon. Pinapahama kayo lalo. Dahil sabi ng Biblia, ang obispo, a bishop or preacher must have only 1 wife. Isa lang ang asawa. Maging diakono, kailangan may asawa. A deacon must have 1 wife. Kaya mga walang asawa na believer, hindi pa pwede mag-diakono. Hindi pa pwede mag-pastor. Kasi yan ang requirement. Amen. Kaya sabi dito ng prophet, they let you join a church, pat you on the back, smother you with some creed saying, that's all you have to do, join the holy church. There's no love there. Because genuine love is corrective and brings you back to the Word of God. Yan ang pag-ibig, mga kapatid. Amen. Masakit man minsan. Because the Word is a double-edged sword. Di ba? Itong salita ng Diyos ay parang tabak na 2 talim. Habang pinapangaral, tinatabak kayo. Ganon din yung nangangaral, tinatabak din. Di ba? So, tinutuwi din kami ng pangangaral namin. Di ba? Lahat tayo, in general, ay sakop ng salita ng Diyos. Glory to God. Okay, pang-anim na tayo.
Characteristic of a pure heart is that you are peaceful and contented. Sino mga contented na dito? Sa blessing ni Lord. O baka nagrereklamo pa kayo. Marami pa kayong, Lord, kulang pa eh. Lord, hindi pa ako satisfied sa blessing mo eh. Kulang pa ito, Lord. See? Hindi ganoon. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka. Malaki o maliit. For that's the will of God concerning you. See, hindi naman pinangako ni Lord na pag naging Kristiyano ka, magiging milyonaryo ka. Walang sinabi si Lord na ganoon. Kundi dadaan ka ng pagsubok. Ibi-bless ka niya. Sabi niya, I will provide all your need. Hindi sinabing, I will provide all your want. Oh Lord, I want a Mercedes-Benz. Oh Lord, I want a condominium. See, sapat na kung ano muna yung binigay ni Lord sa iyo. Na apartment o kubo-kubo man yan, barong-barong, di ba? See, basta may sinisulungan ka, may bubong, di ba? Shelter, food, and clothing, enough na yon. Pag may bonus pa, lalo kang magpasalamat kay Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. There's a roof up above me, di ba? And shoes on my feet. So, yung mga kantang ganon, mga kapatid, pasalamat yun kay Lord. Amen. Kahit anong mangyari, may peace ka, may contentment. Godliness with contentment is of great gain. Ang pagiging makadiyos na may kakontentuhan ay malaking pakinabang. So, the peace of God, sabi rito sa Philippians, which passeth all understanding, shall keep, sa ibang version, shall guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, ang kapayapaan ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng assurance, ng peace. Lumindol na. Sabi nga sa Salmo 91. Sino na nakabasa ng Psalms 91? At 10,000 will fall on your side, and 10,000 on the other side, but none shall come unto you. Nothing shall hit you. Di ba? Magbagsakan na lahat ng mga building sa paligid mo. Kaya ni Lord panatilihin yung bahay mo sa lindol. Amen! Praise the Lord! Wala tayong takot dyan. Big one na yan. See, darating yan sa tribulation. Hindi ngayon, nandito pa tayo eh. Di ba? Praise God, mga kapatid. Kaya ang tunay na Kristiyano, meron tayong kasiguruhan. Meron tayong peace, may contentment tayo. Amen. The arrows that fly by day, sabi roon, hindi ka kailanman matitinag. Look at I remember sino ba yung babae na naglaylay ng pulang tela? Si Rahab, mga kapatid. Rahab, tingnan nyo, the only house in Jericho that remained standing because of the red cloth. Dahil sabi ni na Joshua, gigibain namin, lilipulin namin ang Jericho. Di ba tumumba na yung wall? They march around the walls of Jericho with trumpets, with singers, amen, with binasak nila yung mga banga at bumagsak yung dingding ng Jericho. And then lahat nilipol liban kay Rahab. Because Rahab, a symbol of the cross, the red cloth is there. Sabi nila, maglaylay ka lang ng pula at yung bahay mo hindi maano. Kapag ang dugo ni Kristo ngayon nakabalot sa iyo, hindi maano yung bahay mo, yung pamilya mo, yung kabuhayan mo, negosyo mo, trabaho mo, protected ni Lord lahat yan. Because the blood of Jesus. Amen. When I see the blood, I will pass over you. Yung anghel ng kamatayan, hindi dadapo sa iyo. Amen. Doon lang sila sa mga walang pananampalataya. Mga walang Kristo. Amen. Praise God. Now, let's move on. Praise God. 7. Rich in faith, mayaman sa pananampalataya, at sa pagtitiwala sa Diyos. That's a pure heart. When you truly believe and trust in the Lord. Hindi tayo nagtitiwala sa tao. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Dahil ang tao, sinungaling. Di ba? Praise God. Pero ang Diyos, tapat sa kanyang salita. Amen. Ang Diyos maaasahan. Ang Diyos hindi pabago-bago. Ang tao changeable mind. 'Di ba? Pinangakuan ka pero ng bagong isip.
Hindi na. Nagbago na yung isip ko. Di ba? Nung masaya, nangako. Nung hindi na masaya, ay, bakit ako nakapagpangako ng ganun? Sa sobrang saya ko. Di ba? Kaya kailangan na tayo mga kapatid, trust in the Lord with all thine heart. Proverbs 3:5. And lean not under thy own understanding. So purity of heart produces simple childlike faith. Ang panampalataya natin hindi naman masyadong malalim. Basta sinabi ni Lord, di ba? When God said so, I believe it. Pag sinabi ni Lord, you don't have to explain it. You don't have to understand it. Pag sinabi ni Lord, that settle it. God said so, and I hold on to it. No matter what takes place. Pag sinabi ni Lord, mangyayari. Pag pinangako ni Lord, magaganap yan. A virgin shall conceive. Nangyari 800 years later. Pag sinabing may rapture, may body change, mangyayari yan. Dahil sinabi ng Panginoon. Amen? Trust and have faith in the Lord. Number 8, obedience. Yan. May pagtalima, may pagsunod sa salita ng Diyos. Purity comes by aligning our life with God's Word. Psalms 119, verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. The pure heart delights in righteousness and hate sin. Amen. So, ang pagsunod, number 1 yan, mga kapatid. Jesus said, if you love me, obey my commandments. So, if you don't love Him, you won't obey. Kaya yan ang proof na mahal mo si Jesus, sinusunod mo yung kanyang salita. Amen. Pag sinabi niyang dumalo kayo sa gawain, huwag kayong magpaliban, magpatuloy kayo, mamuhay kayo ng malinis sa harapan ng Diyos, sinusunod mo yon. You are obedient to God's Word. 9, single-minded devotion. You have a single-minded devotion to God. Meaning to say, hindi nadi-divide yung attention mo sa mundo at sa Panginoon. Sabi ni Prophet, walang Kristiyanong duling. Spiritually speaking, mga kapatid, na yung isang mata kay Kristo, yung isang mata nasa mundo. Minsan nag-preach ako niyan, meron palang may diferensya sa mata. Ang sama ng tingin sa akin. Sabi ko, sister, hindi po ikaw ang tinutukoy ko. Spiritual. Amen. Na dalawa ang paningin. Dapat diretso ang tingin natin sa Panginoon, sa Kanyang salita. Hallelujah! A pure heart has undivided loyalty. Not serving God and the world at the same time. Pag linggo lang Kristiyano, pag Lunes hanggang Sabado, nasa disco, nasa subungan, di ba? Nasa sugalan, madyungan. See? Sabi rito, mga kapatid, love not the world. 1 John 2:15-16, neither the things that are in the world. If a man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride, ang kayabangan ng buhay, is not of the Father, but is of the world. Kailangan nating mamatay sa lumang pagkatao at tayo'y kailangan ma-born again sa isang bagong pagkatao kay Kristo Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Single-minded, mga kapatid. We have a tunnel vision to follow the light at the end of the tunnel. Amen. Glory to God. Pang-last na mga kapatid, the desire for God's presence. Ano yon? Gusto mo laging nasa presensya ng Panginoon. Ayaw mong mapalayo sa presensya ng Diyos. Paano ka mapupunta sa ilalim ng presensya niya? Kailangan tayo na laging nasa gawain. Kailangan tayo laging prayerful, mapagdasal, mapanalanganin. Yes, tayong lahat ay willing na makipag-fellowship. Hindi tayo nagsusolo. Amen. Gusto natin laging may Bible study, devotion. Amen. Kung paanong nauuhaw ang usa sa tubig ng batis, so does my soul panted after you, O God. Nauuhaw ang aking kaluluwa. So above all, a pure heart longs to see God and desire communion with God more than anything else, even more than the worldly pleasure around us. Amen. Praise God. I admire those who resign their work kasi may trabaho pag linggo.
Di ba? Iba nga, Wednesday pa eh. Di ba? Dahil may trabaho Wednesday, apektado yung midweek service, nag-resign. Pero I believe, ang Panginoon, bibigyan ka ng higit pang trabaho. Amen. Dahil pinaglaban mo siya. Yung iba naman na dahil pinaglaban si Lord, sige, kung magre-resign na lang ako. Kung hindi nyo ako papayagan na magsimba pag linggo. Di ba? Mayroong ganyan dito. Ang Toyota may pasok hanggang linggo, pero si Toots nandito. Bakit? Magre-resign siya. Dahil siya isang pakinabang sa Toyota. Amen. Siya isa sa mga top seller sa service. Buwan-buwan. Nagbakasyon pa isang buwan at 2 linggo sa US at Canada. Pagbalik, may trabaho pa rin. May sweldo pa rin. Bakit? Pinanindigan niya si Lord. Amen. Pag anak ka ng Diyos, ang Panginoon, babak-apan ka niya. Look at Daniel. Binagbawalan si Daniel mag-pray 3 times a day. Pero pray pa rin siya ng pray hanggang tinapon siya doon sa kuweba ng leon, di ba? He was thrown in the lion's den. Pero doon sa kuweba ng leon, pinatunayan ng Diyos na nandoon siya. May pillar of fire. Takot ang leon sa pillar of fire. Hallelujah. Amen. The Hebrew children, hindi sila sumamba. Di ba? Break nila yung law ni Nebuchadnezzar na hindi sumamba ay tatapon doon sa horno na ininit ng 7 beses. Tinapon sila sa horno. Pero alam nyo, nauna na si Lord doon. The Lord was there in advance. Pinapaypaya na yung apoy na wala man lang abo o sunog silang naramdaman. Pero yung mga sundalo na nagtapon sa kanila doon, tinulak at lahat sila nasunog. So kaya, buhay ba ang Diyos natin, mga kapatid? Totoo ba ang Diyos natin? Amen. If God be for us, who can be against us? Greater is He who is in you than he that's in the world. Amen. So, praise God. Love God with all your heart, with all your soul. Amen. And He will never forsake you nor leave you until the end. Amen. So, daanan lang natin itong 8. Bilisan ko lang yung opposite. Yung mga tao na may evil heart, see, they're full of deception. See, they're proud and exalting themselves. So, yan ang mga evil heart. Unbelievers at matitigas, hardened their heart. Amen. Sabi rito, full of hatred and malice. See, hindi lahat ng nag-claim na Kristiyano ay Kristiyano. There is a Judas spirit. Yung 70, they left Jesus Christ because they could not understand His teaching. Ano pa? They love evil and reject the good. They are double-minded and hypocritical. They are unrepentant, and stubborn, and most of all, they resist the Holy Ghost. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Allergic sila sa Word of God. So nawa, wag tayo masumpungan na ganito. As we close, mga kapatid, Philippians 4:8, sabi rito, Amen, think on these things. Diba? As a man thinketh in his heart, ito raw ang isipin natin. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, things that are just, pure, lovely, and of good report, if there be any virtue, if there be any praise. Kung may mga papuri, isipin nyo mga bagay na yan. Think on these things. Papuri sa Diyos. Amen. Think of the Word of God. Amen. Sa Tagalog, katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, at anumang bagay, kung anumang may kagalingan at may kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Praise the Lord! Do you love Him? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Oh Lord, thank you Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay, Lord God, na kami hinugasan mo, Panginoon, ng iyong salita. By the washing of the Word, Lord God, we've been revived, Lord Jesus. We've been enlightened. We have been encouraged and we have been corrected, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, makaabot sa iyong panuntunan. Don't let us be led astray by our feelings, our emotions, by our judgmentalism.
Lord, alisin mo, Panginoon, lahat ng ito dahil hindi ito nagmumula sa isang sakdal na puso at dalisay na buhay. Lord, tulungan mo kaming magmahal. Magpatawad, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad na may kababaang loob, Panginoon. Na kami magpatuloy sa iyong gawain. Dahil kung kami lalayo pa, kami manglalamig pa, kami ang lugi, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Help us and bless us, Lord God. We pray for one another, that we may be found worthy of your grace and mercy. That we be found spotless without blame or wrinkle, Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na makalakad ayon sa perfect stature of the mind of Christ, Lord God, of a body of Christ, Lord Jesus, na kaming lahat ay huwag magkulang, Panginoon. Huwag nawang maiwan ang sinuman sa iyong pagbabalik dahil sa aming kabulastugan, dahil sa anumang mga, Lord God, kapabayaan. Help us, Lord Jesus, to stay pure, humble, and true to your word. Forgive us, Lord, of our shortcoming and our iniquities, Lord God. Patawarin mo kami bilang tao, Lord God. Marami kaming kahinaan, kamalian, Lord God. Maraming mga, Lord God, kalabisan, Panginoon. But we believe, Father, sabi mo, if we confess our sin, you are just and faithful to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness through the blood of Jesus Christ. So we claim all these things, Father. We claim na kami malinis na, kami justified, sanctified na, and baptized by the Holy Ghost and ready for the rapture, Lord. Thank you, Father, for these words na binigay mo sa amin sa araw na ito. Maghari ka sa aming puso. Huwag nawang marumihan, madungisan ang pusong ito. Gaya ni Samson, Lord, that Samson gave you his strength, but his heart he gave to Delilah. Help us, Lord God, to have a right heart and a right mind and a right motive and a right objective, Lord. As we serve you, Lord God, panatilihin mo kaming matatag, matibay, Lord God, at hindi kailanman nanghihina, hindi kailanman natitisod, at hindi kailanman, Panginoon, nanlulupaypay. Thank you, Lord God, sa iyong mauwi ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, Lord God. We pray for everyone sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Bless them, Lord God, financially, materially, physically, and spiritually. Bless our upcoming anniversary, Lord God. Provide us all our needs, Lord. Bless our joint fellowship in November 1. Lord, sa church na ito, Panginoon, maging ang aming mission sa Bicol ngayong Martes, Lord. Mystery Expo Seminar with the Bicol, the Bastod people in Camarines Norte. Lord, tulungan mo kami na ihanda mo ang mga puso ng mga binhi mo na makatanggap sila ng iyong salita. For faith cometh by hearing. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. You deserve all the honor, the glory, the praise, and the thanksgiving. In Jesus' name we pray and say, Amen. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Nais kong awitin yung awitin na nagsasabing, mula sa putik ako'y iyong hinango. Sinasamba kita. Let's sing that song. Amen. Mula sa putik, tayo'y hinango ng Panginoon. Before I give our MC back, the pulpit, amen. Key of G, please. Praise God. Hallelujah. Amen. Do you love the Lord? Sing it. Realize that we came from the dust. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Hallelujah. Ilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos noon at kailan pa man, dakila ang iyong, yes, kabutihan. Amen. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inahari. Diyos
mga kapatid. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat mong inaari. Diyos buong pagkukumbaba, aking sinasabi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, Lord. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Alam kong ako'y nakita mo, at tulad mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay inaalay ko. Ito ang tanging magagawa ko. Sinasamba kita, pinupuri kita. Yes! Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, Lord. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka.